Yes, Jenny, kamusta naman ang botohan dyan sa Toronto? Well, kaninang umaga ay nagtungo tayo sa konsulado para alamin ang lagay ng botohan dito sa Toronto. Kahapon ay iilan lang ang nagtungo ng personal sa konsulado para mag-assist sa pagboto. Ito ay dahil nga mayroon ng bagong sistema ng pagboto ang mga OFW at ito ay sa pamamagitan ng online o internet voting system. Ngayong 2025 midterm elections, maaari nang bumoto ang mga kababayan nating OFW sa pamamagitan ng online o internet voting system. Bagamat ito ang unang beses na gagamitin ang bagong sistema sa pagboto, ay tiwala pa rin ang konsulado sa programa na ginawa ng Commission on Elections o COMELEC. So we are in our partnership with the Commission on Elections, we're very confident that we're able to prevent any form of manipulation for the results of the election. May tiwala po kami sa ginawa ng COMELEC na maayos naman po ang pagkakagawa ng programa nila. Ilan naman sa naging minor issue dito sa Toronto ayon sa konsulado ay ang mga botante na dual citizen o Canadian at Filipino citizen na walang valid in passport. Sila yung ilan sa mga bibigyan ng assistance dahil sa manual verification na kailangan gawin para sa konsulado. Nagbibigay din sila ng assistance via Zoom. Bukas, alas 7 ng umaga, oras dito sa Toronto, ay magsasarado na ang mga vote center kasabay sa pagtatapos ng botohan dyan sa Pilipinas mamaya. 7 o'clock in the morning, diretso na po yan transmission, and then printing na lang po of the election return. So makikita po natin almost immediately yung results ng election. Ayon pa kay Deputy Consul General Perkin, maglalabas sila ng statistics kasama na ang voter turnout pagkatapos ng voting period. Noel? Alright, maraming salamat Jenny Rico live mula sa Toronto, Canada.